Grabe talaga ang panahon ngayon. Kayo mga babayan ko, kung kayo yung kamag-anak ng biktima, anong mararamdaman nyo? Ano ang gusto nyong parusa mga kababayan ko? Hindi daw sinasadya ng mga tolongges. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Shoutout na po dyan sa mga matitinong mga TNBS driver mga kababayan ko. Napakasakit ang nangyari, di ba? Yung tatlong suspect, napagtripan nga yung isang TNBS driver na naghanap buhay ng matino mga kababayan ko. Ako yung aking kaibigan na si Perdy, ganyan din ang niya, ang work niya mga kababayan, kaya nag-iingat ko siya. Tingnan mo, napas lang kasi mga kababayan ko yung TNBS driver sa Cavite ata, tinapon sa ibang lugar sa probinsya bandang norte. Tapos sabi ng mga suspect, hindi ro sinasadya. Alam niyo kung yung panahon ni Duterte nangyari yan? Ewan ko. Sumuko na ang mga nasa likod ng pagpaslang sa isang TNVS driver sa Molino, Cavite noong Mayo. Kahit na aktuhan sa audio recording ng dashcam. Kudos kay Yorme Isko Moreno. Ito si Isko Moreno, pag tumakbo to sa 2034, iboboto ko siya. Mahigpit si Yorme mga babayan ko. Tingnan mo, yung umalis siya noong 2022 kasi tumakbo siya ng presidente yung 2022. Sa akin naman, ang sabi ko naman sa kanya, may vlog ako noon, matagal na yun, yung 2022 pa, na hindi ka pa hinog. Yung iba sinasabi, hey, hinog na si Yorme Isko Moreno. Para sa akin, hinog ka na sa 2034. Huwag kang tatakpan 2028 ha. Baka maghati ang boto ni BP Sara at saka sa'yo, tatakbo pa si Risa. So, ang baka manalo, si Risa. Kaya, Mayor Isko, Yorme, saludo ako sa'yo. Magaling ka talaga. Brutal na pagpatay, abay hindi raw nila sinasadya ang krimen. Ang buong detalye sa Express Report, Nininaong ko. Makalipas ang halos 2 buwan mula na nila ang krimen, sumuko ang 3. Sandali lang. May 18 nangyari. Ano nangyari sa, akala ba ang PNP is mabilis umaksyon? Anong nangyari? Kung hindi nanalo si Mayor Isko Moreno, ano mangyayari? Jesus, Panginoon ko. Binabati ko si General Torre, ang bilis nyo. Ang bilis nyo sa media. Dapper na pumatay sa isang TNVS driver. Iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga sumukong sospek. Sila yung magkakapatid na John Kevin at Jean Armin de Ocampo at isa pa nilang kasamahan si Justin Dalufo. Pawang mga residente sila ng Tondo ayon sa mga sospek. Mga kababayan ko, hindi lahat ng mga taga-Tondo is mga masasama. Ilan lang yan. Kami may kamag-anak sa Tondo na matitino naman ang pamilya. Kasi nalulong, gusto nilang magkasino. Kaya ang ginawa nila, carnap and then robbery. Naglaban daw yung TNBS driver. Ay syempre siguro kaya naglaban yun, pagkabuhay niya yung kukunin nyo. Pero kung totoo si mga babayan ko, pag mga ganyan, huwag na kayo manglaban. Ang importante buhay. Ang pera, madaling kitain yan. Mahuhuli naman din yan Pero grabe yung 3 to. Naku, babata pa mga walang niya. May 18 nang sinadya nilang magpunta ng kasino para dumiskarte ng pagkakakitaan. Okay. Nakuhanan pa sila sa CCTV sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Hanggang sa sumakay ang mga suspect sa sasakyan ng biktimang TNVS driver na si Raymond Cabrera. Matatangkad kasi laki ko. Sa Molino, Cavite. Molino. Sa gitna ng biyahe, hinold up at pinatay nila si Cabrera. Tinamo? Narinig pa nga sa audio recording ng dashcam ang usapan ng mga holdupper habang ginagawa ang krimen. Fingerprint ko ito isang cellphone niya. Ay, walang password. Walang password. Kaya target yung puso.
Hindi ko makuha. Grabe, kakapal. Matipid ang sagot ng mga suspect Hindi ba, na makukul- kausapin ng media. Ano yan eh, life imprisonment mga babayan ko. Ang life kasi imprisonment, 40 years lang yan. Sana walang parol, no? Yung tatlong yan. 40 years po ang life imprisonment. So, kung mga 20 anyos sila, mga 25 anyos na sila, aba, mga 65 o mga 70, makakalaya sila. Ang problema lang kasi, after 20 years, they can apply for parole. Hindi ko lang alam kasi, ano yan eh. Ibang kaso yan eh. Heinous crime yan eh. Kasi mga magulang yan. Hindi ko sinisi pero kulang sa pagpalalaki ng mga magulang yan, mga tarant. Po talaga na sa NBA ko na lang po. Oh, eto ka. Humingi po kami ng Tawad ang mukha mo. talagang sinasadya yun. Hindi sinasadya. Lumaban yung tao. Ano nyo? Malalaking tao, oh. Kasi laki ko. Ayan o. Humingi po ako ng tawad habang buhay. Sana magkaba ng baril. Ay, hindi. Wag naman sana. Wala kayo. Na lahat ng katotohanan. Maging Ulul. Sorry. Alam niyo mga babayan ko, hindi ko lang alam bawal iparada sa media ang mga yung mga suspect pa lang. Alam ko may batas tayo dyan, baka ma-question si Yorme dyan eh. Pero masasagot naman ni Yorme yan eh. Maano naman eh. Smart naman yan si Yorme. Tingnan mo, bilis kilos oh. Oh, ilang linggo lang nakakaupo si Yorme. 2 linggo pa lang na-action ng kagad oh. May 18. Medyo katatapos ng eleksyon yun. Anong ginawa ng mayor dyan dati? Yung Lacuna. Yung Lacuna ba yun? Wala, papatay-patay. Yung dati naman dating hindi pa ata PNP chief si Torre, baka si Marbil pa. Nevertheless, mabagal ang PNP niyan. Hindi kagad inaksyonan. Kundi dahil kay Yorme. Di ba? Ewan ko ba sa inyo? makamit nyo lang po yun. Oo, makukulong kayo. Over ang sasakyan ng biktima sa Valenzuela, kung Valenzuela saan ito po. inabandona ng mga salarin. Sumailalim na sa booking procedure ang mga suspect sa Grabe. tanggapan ng National Bureau of Investigation. Nilagdaan ng mga suspect ang sinumpaang salaysay kung saan nila tinapon ang bangkay ni Cabrera. Hindi pa inilalahad kung sa Nilagdaan, pinirmahan yung salaysay nila. O baka sabihin na naman walang lawyer. Dapat ibalita na may kaharap ang abogado nila. pero naghahanda na ang mga tauhan ng NBI para puntahan ang nasabing lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina. Grabe, Ocampo, no? News 5. Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma na ng National Bureau of Natagpuan na mga Investigation babae. na natagpuan na ang bangkay ng pinaslang. Grabe yung mga babayan ko, no? Sa Cavite, dinali. Sa Nueva Ecija, dinala yung labi. Yung kakagigil talaga yung mga ganyan tao. Grabe. Ano kayo nararamdaman ng pamilya ng TNBS, no? Bagay, nandun yung kaanak ng biktima, talaga nagsasalita, pinagalitan, galit na galit yung magulang, eh. Tapos itong tatlong mga naku, di ko lang kung parang gusto ko magmura. Ay, naku. Na TNVS driver na si Raymond Cabrera sa Nueva Ecija. At para sa detalye, Grabe. live sa Nueva Ecija na sa frontline ng balitang yan si Nina Ongpaco. Nina, saan ba nakita ng NBI itong bangkay ni Cabrera? Niki sa matukan na bahagi ng Kamuhaan. Ito yan sa Barangay Batitan sa bayan ng Saragossa. Ay, Dito yan naku. sa Nueva Ecija. Natagpuan Ay, madamo talaga dyan. ni Raymond Cabrera. Ito yung TNVS driver na prisay at hinold up ng 3 kalalakihan sa Cavite noong Mayo. At kung mapapansin, Auntie Claire, bumaba ang crime? Auntie Claire? Tony, bumaba ang krimen? Wala akong nakikita naman, eh. Pag lumalabas ako, wala mo nakikita yung snatcher. Wala mo nakikita yung karnaper. Galing, abogado ka pa naman. sa aking likuran sa damuhan na ito,
dito mismo itinapon ng Grabe, suspect ang ang katawan tindi. ng biktima at umaalingasaw, Siyempre, magdadalawang buwan na. ng biktima. Halos magdadalawang buwan na nga bago Ayun, ng mga otoridad ang bangkay ni Cabrera. Naagnas na ang bangkay at balot ito ng putik. Itinapon ang bangkay sa masukan na bahagi ng Kasama yung 3 suspect eh. Itinuro nila kung saan nila nilagay yung biktima nila, yung innocenteng TNBS driver. Dapat iniwan na lang yung 3 dyan eh. Sorry. Iniwan na walang ano. isang palayan sa gilid ng kalsada. Kasama Grabe. ang din ng NBI, itinuro ni mismo ng mga sospek Tinuro na eh. pamamaslang kay Cabrera kung saan nila itinapon ang katawan nito. Naunang sumuko ang 3 sospek sa Office of the Mayor ng Manila kagabi sa kabinala sa tanggapan ng NBI headquarters. Pasado 1:30 ng madaling araw para sa umilalim sa booking procedures. Diyan sila nanumpa na nilagdaan sa salaysay sa pagtuturo kung saan itinapon itong bangkay ni Cabrera. Kaya kayo. Pagkatapos niyan, bumiyahe agad ng mahigit 4 na oras. 4 na oras yan, ang biyahe talaga. Ng NBI papunta rito sa Nueva Ecija. Noong una, Nikki, gumamit muna sila ng drone para hanapin kung may sako ba ng bangkay mismo sa kalawakan nitong palayan. Grabe. Pero nga nang maamoy nga nitong masangsang na amoy Ayun na. dito sa bahagi ng damuhan sa may kalsada, doon na nakumpirma na dito nga binaon ang bangkay ng TNVS driver. Agad namang kinordonan ng NBI ang lugar at kasama nila sa pag-retrieve nitong bangkay ang masusing investigasyon ngayon ng Nueva Ecija Police Station. Nikki, sa pagsisimula Baka siguro mga walang pera yung mga 3 suspect na yun eh. Kasi kung medyo may kaya, yung mga suspect na yun, yung mga magulang niya may kaya. Pero wag kayong papaareglo yung biktima, yung kaanak ng biktima. Wag kayong papaareglo. Ano, idadrop yung case? Uulit din yung mga walang yan. Dapat talaga, bagay 40 years eh, wala sanang parol yan. Tumanda sila ron. ngayon ng retrieval operation ay makikita natin sa likuran po. Patuloy pa rin ang investigasyon. Pakakainin pa natin pa pala yan. Almusal, tanghali, hapunan. Mga kababayan ko, tayo in democratic country. Wala po tayong death penalty. Life imprisonment lang. Pero kung may death penalty, mga kababayan ko, siguro kung ngayon inupisa ng kaso, siguro mga 3 years, hahatulan na yan. Grabe. Ng kapulisan ng Nueva Ecija at patuloy pa rin. Tindi. Ng National Bureau of Investigation at magkakaroon na ng press con mamaya sa headquarters ng NBI. Nikki? Nina, nakausap mo na rin ba yung pamilya ni Cabrera kasunod nga ng balitang ito? Si Raymond. May kasama bang kaanak dyan nung, sa pagtuntol? Grabe talaga. Hindi sa ngayon, wala ka bang kaanak na pumunta dito? Ayon yan sa NBI. Hindi sasama yan, mamaya magkagulo pa dyan eh. Pa natin kung may darating na kapamilya ng biktima. Nikki? Hindi ko idadama yung mga kaanak na mga suspect, pero gusto ko magmura mga kababayan ko. Buti nga dun sa mga suspect. At sumuko kayo, pero kulong kayo. Tagpo 40 years kayo, mga tinamaan kayo ng magaling. Pasensya na po, medyo nakakagigil. Ayaw lumaban ng parehas. Nagtatrabaho yung TNBS driver, tapos ganun ang gagawin yun. Hindi na bali sana kung talagang kinuha nyo lang yung salapi, yung pera, kinuha nyo yung sasakyan, iniwan nyo lang dapat sa ibang lugar, kinitil nyo yung buhay, mga walang niya kayo eh. Ay mabuti nga sa inyo, makukulong kayo ng o yun lang mga babae mo, sorry po, napahaba ng konti. Shoutout po sa mga ano dyan, mga kaibigan ko, mga magaganda. Yun lang po, don't forget to like, share, and subscribe po. Salamat po doon sa nanood ng yung sa ang tawag doon, yung na-scan ng Labscam, medyo maganda ang views po. At saka doon sa may yung nangutang na babae na 4 milyon ang nababayaran niya. Salamat po at mag-iingat po kayo mga TNBS driver. Sana bago kayo magsakay ng mga ganyan
ano nyo, kilatisin nyo mabuti. Ha? Pag mga ganyan na medyo 4 ang lalaki nakasakay, sa bagay, baka magreklamo pwede yung idaan sa presinto yan kung nagsasalita ng ng mga hindi magagandang pagtatangkaan ka. Salamat po, ingat. Bye. Yan po ang Express Report ni Nina Ongpangco.